So, good morning po. This is the case study on RA 9115 at na-mention din po dito yung RA 10533. So, good morning po, Dr. Nova Silgira and classmates. So, ako po yung inyong reporter, Jennifer Gonzalez. Mula noong unang bahagi ng 2000s, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagsagawa ng malaking reforma sa sistema ng edukasyon para din matugunan yung mga kahinaan sa pag-access sa katarungan at kalidad. So, noong 2001, pinakilala ng gobyerno ang Republic Act 9155. So, ito nga yung Governance of Basic Education Act na nagpasimula ng desentralisasyon ng pamamahala sa edukasyon. So, tinutukoy dito yung RA 9155, ang top-down na struktura ng departamento sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga paaralan na higit na automatic na paggawa ng desisyon na tinutugma rin ng mga gawad sa antas ng paaralan at pagpopondo sa pagpapatakbo. So, ang mga bagong responsibilidad ng sentral na tanggapan ay reforma sa patakaran, pagtatakda ng mga pamantayan at pagbuo ng mapagkukunan. So habang susubaybayan ng mga rehiyon ng pagpapatupad laban sa mga pamantayang iyon, sa mga dibisyon at paaralan sa loob ng kanilang nasasakupan at ito rin ay magbibigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo. So halimbawa rin dito yung paghahanda sa payroll, at saka yung pagsasanay sa serbisyo at saka engineering ng paaralan. So, ang mga reforma sa pamamahala na nakabase sa paaralan ay muling pinagtibay noong 2006 sa pagpasa ng Basic Education Reform Agenda. So, ang isang pangunahing prinsipyo ng agenda na ito ay magkaroon ng ang mga stakeholders antas ng paaralan na kasangkot sa pagpapabuti ng kanilang sariling mga paaralan. Sa pamamagitan din nito, pagpaparami ng mga paaralan na may mga School Improvement Plan or SIP na inihanda, ipinatupad at sinubaybayan sa pamamagitan ng participatory process at sa pamamagitan din ng pagtaas ng dami ng mga mapagkukunan, pinamamahalaan at kinokontrol sa antas ng paaralan. So, ang reforma ay maaaring makita bilang matagumpay sa pamagitan nitong 2014. So, karamihan ng mga paaralan ay nagpapatupad ng kanilang mga sariling plano sa pagpapabuti ng paaralan at namamahala ng mga makabuluhang budget. Sa kamakailan lang din ay pinasa ng gobyerno ang Republic Act 10553. Ito yung Basic Education Act o K-12. So, ang 2016 na batas ay nagpapatibay ng bagong curriculum at nagdadagdag ng 2 pang taon ng high school at isang mandatoryong taon ng kindergarten. So, inaayon ng siklo ng edukasyon sa karaniwang pandaigdigang kasanayan na 13. So, extension na ito ng basic education cycle ay pinalakas ng magkatulad na pagpapalawak ng conditional cash transfer program at ito nga yung tinatawag nating Pantawid Pamilyang Filipino program. Ito rin ay nag-aatas sa mga pamilya na ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan nang hindi bababa sa 85% ng mga araw ng pag-aaral para makatanggap ng mga pagbabayad ang pamilya. So, ito yung 4Ps. Then, bilang resulta dito at sa kabilang tumataas na strain na system, makabuluhang pag-unlad ang nagawa sa pagbaba ng bilang ng mga out-of-school children or yung OOSC na binabawasan ng mga agwat sa pagpapatala sa pamagitan ng mayayaman at mahihirap
at pagpapagaan ng mga kakulangan ng mga guro, silid-aralan, at mga materyales sa pag-aaral. So, halimbawa dito yung noong 2008, 47% lamang ng mga bata sa pinakamahihirap na pamilya ang nag-aaral or nag-aral sa preschool kumpara sa 82% ng mga bata sa mga pamilyang nasa itaas sa nasa pagitang kita. So, noong 2013, ito yung 2013, ito yung laki ng pagkakaiba ay lumiit sa 5%. So, bukod dito, nabawasan ang bilang ng mga batang wala sa paaralan ng higit sa kalahati sa pagitan noong 2008 at 2013. So, mula halos 12% ah, hanggang sa mahigit 5% na lamang na may mabilis na pagbabawas na naganap sa pagitan 2011 at 2012. So, ang DepEd official na ginawang mandatory ang kindergarten. So, gayunpaman, nagpapatuloy ang mga paghihirap or mga tuntunin ng mababang antas ng pagkompleto at mahinang pagganap ng mag-aaral. So, ang pangunahing nagmula sa mababang kalidad ng guro. Isang pagtatasa mula sa Global Economy and Development Program o pag-aaral ng kaso ng Pilipinas. Tatlo, ito yung pagganap ng guro na isinagawa noong 2014. Natagpuan dito yung karaniwang guro sa elementarya at mataas sa paralan ay maaaring makasagot ng tama sa mas kaunti sa kalahati ng mga tanong sa pagsusulit sa nilalaman ng paksa na nagmumungkahi na ang mga guro ay may malaking hamon sa pagtuturo ng malaking bahagi ng kasalukuyang kurikulum. Ito rin yung this low education quality explains persistency high dropout rates which have improved by less than 1 percentage point a year. So, data show that for every 100 children who enter grade 1, only 86 pupils will continue to grade 2. So, by grade 4, 76 pupils will remain in school. By grade 6, only 67 of the original cohort of children are enrolled. So with 65 graduating from elementary school, out of 65 who graduate, 58 will move on to high school. So critics also suggest that quality issues stem from government's propensity to address shortage of inputs through new classroom construction, teacher hiring, and textbook procurement, rather than focus on root causes of underperformance such as weak governance, political discontinuity, and lack of accountability. Bilang tugon sa pangangailangan para sa mas mataas na kalidad at napapanahon na lokal na data, ipinag-utos ng DepEd ang pagkolekta ng mataas na detalyadong data sa antas ng paaralan. At ito ay may otomatikong proseso ng pag-input ng data. So, nagresulta ito sa pagkakaroon ng maraming data sa mga tauhan ng paaralan, mga katangian ng mag-aaral, financing, kalidad ng paaralan, at pag-aaral ng mga mag-aaral. So, bilang karagdagan, ang pagpapakilala ng mga natatanging ID or unique ID para sa mga mag-aaral ay nagpalakas ng bisa at pagiging maaasahan ng data sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga pagkakataon ng pagmamanipula ng data or manipulated data at maling pag-uulat. Gayunpaman, dahil sa paglipas ng oras, hindi sapat na mga patakaran sa pagbabahagi ng data.
At ito rin ay merong kawalan ng transparency, hindi ginagamit ang data sa kanilang buong potensyal or sa full potential. So maliit na bilang lamang ng mga input figure ang ginagamit upang ipaalam ang mga desisyon sa paaralan. So ito rin ay paglalaan ng mapagkukunan at ang mga mamamayan ay may limitadong access sa data upang gumawa ng desisyon sa pag-aaral. So, ah, panagutin ang mga guro at opisyal ng paaralan. So, ang data ay madalas na binabantayan ng mga opisyal na lokal ng pamahalaan. So, particularly na ang data ng financing or ito rin yung binabahagi lamang pataas na ginagawang hindi magamit ang mga ito sa mga lokal na antas ng alinman sa mga magulang o tauhan ng paaralan. Noong 2016, itinatag ng DepEd ang School Effectiveness Division na may mandato na pangasiwaan at palakasin ang mga proseso ng pamamahala at desentralisasyon na nakabatay sa paaralan. So kasabay din ng restructuring na ito yung ipinakilala o pinahusay ng DepEd ang maraming proseso ng pagpaplano, pananagutan at pakikipag-ugnayan ng mamamayan. Kabilang din dito yung Enhanced School Improvement Planning Process at yung Result-Based Performance Management System, School Governing Council at Parent-Teacher Association. Meron din tayo ditong school report cards. At bagamat ang layunin ng mga prosesong ito ay palakasin ang paggawa ng desisyon at otonomiya ng paaralan, ang mga school heads at punong guro ng paaralan ay kadalasang hindi natutugunan ang detailed process ng pangongolekta, pagsusuri at pagpapatupad ng data gaya ng hinihingi ng mga alintuntunin ng DepEd. So bagamat tahasan ang mga tagubilin, ang pagsasanay ay binibigay sa mga pinuno ng paaralan at ang mga tools sa pagpaplano at pagsusuri ay ibinibigay. So ang mga pangkat ng proyekto ay kadalasang walang oras, mapagkukunan o kapasidad na isagawa ang lahat ng mga hakbang. So, nagreresulta sa pagpapatuloy ng mga nakaraang kasanayan sa simpleng pagkopya at pag-submit ng impormasyong matatagpuan sa mga template lamang, sa halip na malalim na makipag-ugnayan sa pagsusuri ng data. So, upang suportahan ang paggawa ng desisyon ng iba't ibang mga tools sa pagpaplano katulad ng ESEP, at saka yung advocacy, yung SRC, at accountability natin na tinatawag nating RPMS ay nananatiling sadyang hindi nakakonekta. So, na humahantong lamang sa inefficiencies para dito sa pagpapatupad. So, ang Check My School ay ito yung community-led effort na pinangungunahan ng community, which is nagbe-verify at nagdaragdag ng official na data upang mabigyan ang mga stakeholder ng mas mahusay or better characterization ng school quality. Ang Check My School Secretariat ay nagsasanay sa mga lokal na intermediaries upang makolekta ng impormasyon sa mga pagbisita sa paaralan. Gayon din dito upang makipag-ugnayan sa mga komunidad
opisyal ng paaralan at mga stakeholder ng gobyerno upang isulong ang pakikipag-ugnayan at para na rin matugunan ang mga issue sa lokal na paaralan. So, bagamat ang mga paunang difficulties or mga initial difficulties tulad ng mababang pagpasok ng teknolohiya at mahinang theory ng development ay naglilimita sa epekto ng organisasyon sa panahon ng mga pilot years. So, ang isang strategic development na nagbibigay ng priority sa paggamit ng data kaysa sa pagkolekta at pagpapakalat ng data ay nag-aalok or ng mga malalaking o potensyal upang malutas ang mga issue sa kalidad ng paaralan. So, ang organisasyon ay nagpapakita ng mga konkretong tagumpay or success sa pag-access ng mga input ng paaralan, infrastructure, kahit na limitado sa bilang at saklaw. However, nananatiling limited ang epekto lalo na sa mga kaso na kung saan walang malinaw na pag-aayos na lalo na't ang DepEd ay nagbibigay ng hindi pare-parehong suporta at ang organisasyon ay naghaharap sa pagtutol mula sa mga lokal na pamahalaan at mga punong guro ng paaralan. Sa mga pantulong na pagsisikap ng ating mga organisasyong sibil na pinamumunuan ng Check My School na inassist at ang Enhanced School Improvement Planning Process na pinamumunuan ng DepEd ay nakagawa ng napakaraming datos sa tauhan ng paaralan. So, meron din tayong katangian ng mag-aaral, financing, kalidad ng paaralan, pagkatuto ng mag-aaral. So, bilang karagdagan, ang pagpapakilala ng mga natatanging ID para sa mga mag-aaral at mga proseso ng pag-verify ng third party ay nagpalakas ng bisa at pagiging maasahan ng data. So, ang hangaring ito upang mangolekta ng higit at mas mahusay na kalidad ng data ng edukasyon sa Pilipinas ay nagudyok ng pagnanais na paghusayin ang pamahalaang nakabatay sa paaralan. Ito rin ay palakasin ang pagsubaybay at pananagutan. Hikayatin ang pakikipag-ugnayan ng mga magulang at isulong ang pag-aaral ng mga mag-aaral. A broad reading of literature shows na nagpapakita na ang tagumpay ng mga hakbangin na nakabatay sa impormasyon at nakasalalay sa pagkakaroon ng kondisyong nagbibigay daan upang mapadali ang mga prosesong may kinalaman or kaalaman sa data. Gayon din ang mga kakayahang malampasan ang hindi maiiwasang mga hadlang sa pagkuha at institusyonalisasyon. So, higit na particular ang mga bansa na kung saan nangangailangan ng mga incentives para maglabas ng mas mataas na quality ng data. So, nangangailangan sila ng pampulitikang kapasidad na tumugon sa mga kahilingan para sa mga reforma. So, isang malakas na lipunang sibil at pampublikong pangangailangan para sa impormasyon at sa sapat na teknolohikal at pambatasan ng mga pundasyon.
So in terms naman sa financing, funding both from national and local government is often inadequate or kulang, uh, inconsistently provided and not clearly aligned with need, meaning it is insufficient to satisfy existing service standards. Moreover, even where funds are made available to schools, discretion is hindered by misalignment in the timing of budget allocations and decisions also in the retention of funds by division offices. Ang hindi sapat na mga proseso ng desentralisasyon ay nagiiwan sa karamihan ng mga desisyon sa pagpaplano, gayon din sa pagpopondo sa sentral ng antas, na naglilimit sa pagpapasya ng mga paaralan para mapatupad ang mga reforma sa konteksto. So bilang karagdagan dito, ang mga mekanismo na pananagutan sa paaralan ay hindi sapat sa kawalan ng transparency at kalinawan ng mga responsibilidad sa mga antas ng regional at local na pamahalaan. So, sa kabila ng malawak na koleksyon ng data, ang karamihan ay binabahagi pataas at hindi epektibong pinamamahagi sa mga paaralan sa napapanahong paraan. At ito po yung reference ng case study para sa presentation na to. Thank you po.